Hi guys, good morning, Kapraya. Ito na, nangyari na nga yung iniisip ko. So, naglabas ng statement na si Duterte, no? Na ginigipit raw sila. Kasi ito yung iniisip ko, guys. Pakinggan yung mabuti. Tingnan nyo kung tama itong iniisip ko. Kasi yung mga nagdaang rally nila, one of their, I think that's their part of their strategy na makagawa sila ng issue patungkol sa panggigipit para palabasin nila na medyo nagmamarsyalo na, then ginigipit sila para kumuha pa rin ng simpatsya ng tao. Bakit? Kasi wala eh, yung mga kanilang lahat ng mga ginawang mga strategy, puro palpak eh. Di ba? Palpak si Pulburon, palpak si ah itong kaila Morales, palpak. So, isa sa mga kailangan nilang gawin para kumuha ng simpatya ng tao, i-mind condition ng tao na, ito na, ginigipit kami, papunta tayo sa martial law. By how? Paano nila ginagawa yun? Kasi kung titingnan ninyo, di ba kayo nagtataka? Itong mga nagdaang rally na gusto nila mangyari, pinipilit nila na yung rally gawin nila dun sa mga baluarte ng mga Marcos. Bakit? Di ba? Ba't doon nila pinipilit? Kasi alam nila na may resistance na mangyayari. Dumaguete. Alam naman natin yan, na baluarte rin ng Marcos yan. Bakit, di ba? Yung mayor ngayon doon, yung governor, mga nasa Marcos side yan. Di ba, kalaban nga ni Galit nga si Tebes eh. Ngayon, sa Tacloban, alam naman nilang baluarte ng Romualdez yun. Tacloban pa, di ba? Mayor mismo, no, kapatid ni Speaker. So, ang tanong, bakit to sila nagpipilit? Kasi alam nila, may resistance. Kung gusto mo mag-rally, bakit sa Davao, hindi naman kayo pinigilan? Sa Tagum, pinigilan ba kayo? Ba't hindi kayo mag-rally sa ibang area na yung sinasabi ninyong baluarte ninyo sa Cebu, pinigilan ba kayo? Bakit hindi sila doon gumawa ng rally? Sa mga areas o sa mga lugar na sinasabi nilang baluarte nila. At hindi sila magkakaproblema, madali sila makakuha ng permit, lahat, di ba? Ang tanong, bakit nila pinipilit na mag-rally doon sa mga area na hindi nila baluarte ang Bulacan? Di ba? Hindi rin nila baluarte yan, pero doon nila pinipilit mag-rally. Kasi nga, yun ang strategy nila. So kita mo ngayon, anong ginawa ni Duterte, ito ni Helking, naglabas ng statement. At kesyo ginigipit daw sila. Despite na, obviously, ang Ampal naglabas na, prior sa rally, meron na silang, what do you call this? Notice, di ba? Na, na ang mga flights nila ay may mga cancellations. At the same time, may binawasan. Prior do sa rally nilang sinasabi because nga alam rin nung na may bagyo, even ang Kaap, di ba? May announcement na doon sa bagyo. So hindi kinigipit sila, pero yun talaga yung plano nila. So ayan na, lumabas na ang totoo. Lumabas na yung plano. Naglabas na ng statement si Duterte. Ginigipit daw. Kung di ba naman sila tanga at isang mga didilis ang utak at mga bugo. Kung gusto nyo mag-rally, dito kayo sa baluarte nyo. Dahil kung doon kayo mag-rally sa sinasabi nyo baluarte nyo, for sure, hindi kayo magigipit. Di ba? Walang resistance na mangyayari. Ang tanong, meron pa bang natitira? Except sa Davao siguro. Yan ang tanong, meron pa bang natitira? Di ba? Mag-rally ulit sila sa Liwasang Bonifacio. Pinigil ba sila sa Liwasang Bonifacio? Di ba napakalaya nila na mag-rally doon? Mag-rally sila sa Luneta. Pinapayagan naman sila rin doon, di ba? Wala silang problema. Pero ang tanong, bakit may pagsisiksikan yung sarili mo sa mga lugar na alam mo namang may resistance? Di ba? Obvious. Sana napansin nyo to mga ka-BBM ko, no? So, akala nila mga bright sila eh. Mga utak nila, didilis yung mga strategy nila, mga style bulok. Obvious na obvious. So, yun. Ano nangyari? Naglabas na ng statement si Duterte, no? At nagmamakaawa. Yung statement niya, ginigipit daw. So, nanghihikayat lang si simpatya ng sambayan ng Pilipino. Sino ba naman si simpatya pa sa'yo matandad di kong isipin mo? Mga tao gising na, isipin mo, ikaw lang ang presidente. Naging presidente. Gusto uling umupong presidente. Kasi hindi naman namin alam kung anong pinaglalaban mo talaga eh. Anong purpose mo talaga eh. Nag-iisa ka lang. Ang tanging mo lang gusto, bumalik sa kapangyarihan. Bakit? Para pagtakpan lahat ng iyong mga kalokohan at mabisto lahat ng mga tagumong yaman na puro ninakaw. Yan ang sigurado ako. No? Marami kang kinulimbat na pera dahil sa illegal. 100% yan. So, sabi nga, panahon, tingnan natin, kung hindi mo man abutin, dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay mo, pero
Sigurado ako mananagot even yung mga anak mo. So yun lang mga ka-BPM ko. So obviously, nabisto na sila. Dinebunk natin ngayon ang plano nila. Abangan natin kung saan na naman ang kasunod. Malamang magtatry silang mag-rally sa Ilocos. Yun ang kasunod. O, no? Basta kung saan sila feeling nila magigipit sila at ano, yun ang